kaya ang paborito niyang pagkain Pinoy at kikay din kaya siya kahit siya isang boksingero. Mamaya abangan po yan at makakasama na natin si The Hurricane live na live sa unang hirit. Nakasumuntok niya, no? Lakas sumuntok. May dala akong camera, magpapapicture ako. Oo nga. Uy, party tayo sa labas for her, The Hurricane. Ayan, papunta yata muna siya sa hotel niya ngayon at mamaya-maya pupunta na dito sa atin sa GMA. Ito mga to nasa labas sa boxers natin, matututo na rin sila. Oo, ng The mga bagong professional. strategy. That's right. Ay, mga kapuso, samantala, ito na po. Unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. 1.50 kada litrong bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis. 8% dagdag singil sa toll ng Star Tollway sa Batangas, inumpisahan na. Department of Agriculture, naghahanda na para sa cloud seeding sa Angat Dam. Ana the Hurricane hulaton, balik Pinas na matapos ang matagumpay na laban kay Maria Villalobos ng Mexico. Isang eroplano, nag-emergency landing sa Brazil matapos makatanggap ng bomb threat. Supermodel Naomi Campbell, umayag tumestigo sa war crimes trial laban sa dating presidente ng Liberia. At Latin singer Enrique Iglesias, masayang-masaya sa release ng kanyang bilingual album. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. At good news mga igan, ilang kumpanya ng langis nagpatupad ang panibagong bugso ng oil price rollback. Simula ngayon alas 6 ng umaga, piso at 50 sentimos kada litro. Ang bawas presyo ng sea oil at petrol sa gasolina, diesel at kerosene. Ang Phoenix Petroleum naman magpapatupad din ng kaparehas na bawas presyo mamayang alas 8 ng umaga. Dauna na nagpatupad ang rollback ang Shell at Chevron kaninang hating gabi. Ang rollback po ay buso ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado pati na ang pagpapatupad ng zero tariff sa kanilang produkto. Wala pang pasabi ang iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa bawas presyo. 8% dagdag singil sa toll sa Star Tollway sa Batangas ipinatupad na. Ang toll hike ay para raw mabawi ng pamunuan ng Star Tollways ang nagasto sa ilang road improvement projects. Narito ang report ni Sirian Aguho. May bagong kalbaryong papasanin ang mga bumabiyahe papuntang Batangas. Itong Sabado kasi ng gabi, sinimula na ang pagpapatupad ng 8% dagdag singil sa Star Tollway. Ipapataw ang toll hike mula entrance nito sa Santo Tomas hanggang sa exit sa Lipa City. Ang mga sasakyan sa Class 1 o yung mga kotse at jeepney, 60 pesos na ang ibabayad mula sa dating 55 pesos. Ang mga bus naman na nasa Class 2, 120 pesos na ang ibabayad mula sa dating 109 pesos. At ang Class 3 vehicles tulad ng malalaking mga truck, 179 pesos na mula 164 pesos. Ayon kay Louie Turgo, Senior Manager ng Star Tollways, ang pagtataas ay pinatupad para ma-recover ng kumpanya ang gastos mula sa ilang road improvement projects. Kabilang na ang pagtatayo ng 2 overpass, pagsisemento sa rotonda malapit sa dulo ng highway, at ang pag-urong sa Santo Tomas Central Toll Plaza. Dati kasi, umaabot sa 30 minuto ang pila ng mga sasakyan dito. Pero ngayon, nasa 2 hanggang 5 minuto na lang daw dahil sa mga mas malalapad na lanes. Ayon kay Turgo, mismo ang lokal na pamahalaan ang nag-request sa kanila ng mga proyektong ito para makatulong sa mga residente. Aabot sa 132 million pesos ang kailangang mabawi ng Star Tollways sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos nito, tatanggalin na nila ang interim o pansamantalang dagdag singil. Ito po ay proyekto lang at i-recover po namin lang ang aming ginastos para dito. So far naman po, wala naman pong masyadong violent reaction na narinig kami sa mga motorista. Pero paglilinaw ni Turgo, hindi ito nangangahulugang wala nang mangyayaring ibang toll hike. Tuloy pa rin daw kasi ang periodic toll hike kada 3 taon base sa kanilang kontrata. Maayos naman ang pagpapatupad ng toll hike. Kagabi naman, nung nag-start, wala naman ganong problema eh. Dahil okay naman yung kwan ng mga motorista. Wala namang nagre-reklamo. Siyempre, lahat naman kahit ano tumaas eh, masakit sa kalooban natin yun, di ba? Pero okay lang sa'yo na dumaan. Dadaan pa rin ako. Kasi ako, weekly ako dumadaan eh. Sulit naman siya kaysa dumaan ng Tanawan. Mas traffic. Okay lang ba o masakit sa bulsa? Okay lang naman.
Okay naman, sir. Wala naman Okay problema. ba yung serbisyo na nakikita nyo naman? Okay naman. Kapalit ng toll highway? Wala naman masyadong traffic. Samantala, cloud seeding sa Angat Dam ikinakasa na. Yan ay para madagdagan ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Dr. Redentor Gatus, ang direktor ng Department of Agriculture sa Central Luzon, nakadepende sa pagkakaroon ng makapal na ulap ang pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay nakabantay na ang mga spotter o nagmomonitor ng makapal na ulap. At sakaling makakita sila ng makapal na ulap, ay agad magpapalipad ng chopper para sa cloud seeding. Nitong Abril huling nagsagawa ng cloud seeding sa Angat Watershed. Kaugnay po na balitang yan, mausap natin si MWSS Senior Deputy Administrator, Macra Cruz. Good morning po. Magandang umaga po, Ikan. Opo, kamusta po yung supply ng tubig sa Metro Manila? Kaugnay po nitong patuloy po na pagbaba ng water level dyan po sa Angat Dam, ma'am. Patuloy naman na may tubig tayo. Opo. Kaya lang, may pagbawas na ng allocation uli. Ang Oo. allocation natin sa July, dapat nasa 33 CMS cubic meters per second. Per second, oo. Starting last Friday, nagiging 32 CMS na. Anong epekto sa gripo nun? O merong mga areas na noon pa namang nag-announce na ang pag-asa na meron tayong El Nino. Opo. Nagbabawas na tayo from the normal allocation of 46 CMS. Every month bumaba na yan. So meron naman tayong mga mitigating measures in place para hindi naman masyadong ma-affected ang ating mga mamamayan. So meron tayong tinatawag na 24 hours na areas pa rin na may tubig. Meron naman tayong 11 to 23 hours na may tubig. At saka ang pinaka mabigat ay yung 12 hours and below. Okay. Hanggang kailan po magiging ganito, Ma'am Macra? Hanggat walang ulan? Hanggang walang ulan. Kasi nagkaroon kami ng meeting last Thursday with NWRB kasi sila yung nagre-regulate ng tubig sa ating Angat Dam. Na July, this month of July, sinasabi noon una na marami nang darating na rains, pero yung pala below normal pa rin tayo. Okay. Ang August, near normal ang sinasabi ng pag-asa. Opo. At ang August, September, yun ang above normal. So, doon pa lang tayo magkakaroon ng posibleng marirestore yung tubig natin na doon na sa normal na location. Pero tingin pa namin hindi pa rin no? Okay. Cloud seeding po, maulap ba dyan sa area para magkaroon ng cloud seeding ngayong araw? Napag-usapan sa meeting din na magkakaroon nga ng this week ng cloud seeding. Oo. Dahil nirecommend ng pag-asa yon na magkaroon ng cloud seeding dahil may nakikita din sila ng mga clouds above the area or near the area. Opo. So tayo po magdasal na talagang yung cloud seeding natin will be successful para ang bagsak ng ulan ay hindi sa ibang areas kundi talagang sa Angat Dam watershed. So yung mga water na consumer ng Manila Water, Maynilad, tipid-tipid, Ma'am Macra? Talagang kami nananawagan noon pa na kailangan magkakaroon ng water conservation. Although aming nakita naman na bumababa ang demand. Siguro kasi umuulan din. Okay. Oo. Wala na ibang alternatibo sakaling walang dumating na ulan? Kasi 97% of our water supply for Metro Manila is coming from Angat. Wala ibang pagkukunan? Oo. Tingin ko, kasi nag-activate na ho kami ng mga, marami na kami mitigating measures, like inactivate na namin ng mga deep wells. Opo. Karoon na kami ng reuse o recycling of wastewater sa mga planta natin. Yun at saka itong tubig sa lamesa, ginagamit na talaga yan sa dalawang concessionaires na share niyan. Opo. Okay. Ma'am Macra, maraming salamat po. Good morning. Ingat kayo. Okay, maraming salamat din po.